Binigyan ng leksyon ang 5 taga Bogo City, Cebu dahil sa pagpa-prank sa ilang motorista para gawing content online. Huli ang babaeng nagpapanggap na white lady at ang 4 na lalaking kumukuha ng video. 3 sa kanila mga menor de edad. Isinumbong sila ng mga motoristang hindi natuwa sa prank. Ipinatawag sa barangay ang mga magulang nila at tinanggal din ng grupo ang post na haunted road prank sa social media. Humingi rin sila ng paumanhin sa abala. Bilang leksyon, 1 linggo silang pinag-community service. Sa mga menor de edad, magulang nila ang pinaako ng gawain. Be a little kinder. Ang pakiusap ni Boy Abunda sa mga nagpapakalat ng mga espekulasyon tungkol sa hiwalayan ni Bea Alonzo at Dominic Roque. May report si Aubrey Carampel. As we talk today, yes, hiwalay po si Dominic at saka si Bea. Matapos kumpirmahin kahapon na hiwalay na sina Bea Alonzo at Dominic Roque, marami ang mga lumutang na espekulasyon tungkol sa dahilan ng kanilang hiwalayan. Kaya may paalala si Boy Abunda. Delikado yung speculations dahil malay natin inaayos pa, malay natin nag-uusap. I don't know. How much do we really know? How much do we really know? Kaya yung aking call, yung panawagan na sanay we can be a little kinder. Tumanggi si Tito Boy na pangalanan ng kanyang sources, pero hindi pa raw niya nakakausap sina Bea at Dom pagkatapos ng kanyang mga sinabi kahapon. Tito Boy, nag-reach out ba sa'yo si Bea or Dominic after that revelation? Hindi pa. Hindi pa. And But do you wish to talk to them or did you reach out? like you, I'd like to be able to do an interview with Dominic, with Bea, and get it straight from them. Get it straight from them. I can imagine that what they're going through is very difficult. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagbibigay ng komento sina Bea at Dominic. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakiisa ang DFA sa pagdiriwang ng New Zealand sa Waitangi Day. Kinugunita rito ang pagpirma ng Maori people at ng British Crown sa Treaty of Waitangi na itinuturing na founding document ng New Zealand. Kinilala ni New Zealand Ambassador to the Philippines, Peter Kell, ang magandang ugnayan ng New Zealand at Pilipinas. Plano ng New Zealand government na makapag-import ng mas maraming agricultural products mula sa Pilipinas. Makatutulong naman daw ang New Zealand sa pag-supply ng dairy products gaya ng gatas at butter sa Pilipinas. Sa March 12, magbubukas ang application para sa working holiday visa papuntang New Zealand. Marami raw naghihintay na oportunidad sa New Zealand para sa mga Pinoy sa hospitality industry, construction at healthcare. Naghain ng panukala si Albay 1st District Representative Edsel Lagman kaugnay sa pagsasagawa ng People's Initiative. Nakasaad sa panukala na amendment lang ang papayagan sa People's Initiative at hindi revision. Ibig sabihin ng amendment, isa o simple ang babaguhin habang revision kung makakaapekto na sa prinsipyo ng konstitusyon o forma ng gobyerno. Ang pagpirma sa signature sheet dapat daw gawin sa harap ng COMELEC election officer o kinatawan nito. Sabi ni Lagman, di sapat na basihan para sa PI ang batas para sa initiatives at referendum tulad ng sabi ng Korte Suprema. Tutol dito si Surigao del Norte Representative Robert A. Sparbers. Ang umiiral na batas daw ang siya ring basihan ng mga grupong nagsusulong ng People's Initiative. /360-degree view at malatime travel na museum ang tampok sa pinagandang Manila Clock Tower. G tayo dyan, kasama si Von Aquino. Iconic at makasaysayan, yan ang Manila Clock Tower sa lungsod ng Maynila. 1930s nang itayo ito kasama ng Manila City Hall at dinisenyo ni Architect Antonio Toledo. Halos 100 feet ang taas, may 4 na clock faces na nakaharap sa Intramuros, Bonifacio Shrine, Rizal Park at Palasyo ng Malacanang. Pero hindi lang ito basta tagapagsabi ng oras dahil pwede ring akyatin ang tuktok ng tore. Matapos ang 200 steps, Mataas man ang aakyatin para marating itong tuktok ng Manila Clock Tower, sulit naman dahil pagdating dito sa taas ay makikita mo ang napakagandang 360 degrees view ng Maynila.
Sobra pong ganda. Meron din pong kasamang historical value. As Manileño, pinanganak dito, nakaka-proud na. Galing po kami sa province. We decided to visit po dito because it's history po and yung magandang view po sa taas. Ang Manila Clock Tower, isa ring museo. This is a sign, the clock tower, is that the Manila has to be resilient and also to further promote the culture and heritage of the Manileños. Sa unang dalawang palapag, makikita ang displays tungkol sa bombing of Manila, vintage explosives, at mortar cartridges na pinaniniwalaang ginamit noong World War II. At ngayong National Arts Month, naka-exhibit dito ang iba't ibang obra ng mga artists, tulad ni National Artist Abdul Mari Imao at Presidential Merit Awardee Ramon Orlina. Bukas ito mula 10 a.m. hanggang 3 p.m., Martes hanggang Biyernes. Bago magpunta, magpa-schedule muna sa kanilang official social media page. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Very donut pero donut eat. Dahil ang mga yan gawa sa yarn. Ang mga obrang katakam-takam sa mata, pusuan sa report ni Joseph Moore. Unang sulyap, matatakam agad. Donut yarn? Oo, donut yarn. Donut crochet, likha ni Jonna Carla de la Rosa mula Lipa, Batangas. Mula sa size, flavor at toppings hanggang sa packaging, realness overload ang mga yan. Sa sobrang makatotohanan, may pag-alinlangan pa ang staff ng isang courier service nang ipaship ito ni Jonna. 2 to 3 days ba naman kasi ang delivery pero ani Jonna, don't worry, donut niya ay no expiry. Si Jonna mismo ang nagaganchilyo ng mga yan at maliban sa donut, nagko-crochet din siya ng mga keychain, damit at bulaklak. Pero mabenta talaga itong donut na inedible version na kanya ring real donut business. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News.